Cassandra, I'll be asking this on behalf of my former director in the movie industry, si Direk Eric Mati. He was asking me kasi, saan ka nagpasalon pag nagpapakulay ng buhok? Kasi the last time you were here, hindi ganyan ang kulay ng buhok mo, saka hindi ganyan curly. Mr. Chair, ganito pa rin po yung kulay ng buhok ko since The last time po. Hindi, kasi baka Tapos- Okay, sige. Tapos po, yung kulot po is DIY, 30. Ginawa mo lang. Kasi baka mamaya merong salon na kami dito sa HOR, sa aming detention facility. The chairman is asking me if pwede din siyang magpakulay ng buhok doon sa facility natin. If indeed there is a existing salon in the detention center, then I will be filing a resolution. Ano ba, condemning or sige, kasi, sige. Yung hair color ko, ito pa rin po naman since then. Yan ba yung po. dati? Except na lang siguro kung, di ba, nagsha-shower naman po. So, Hindi, parang naiba kasi ang kulay. Opo. Kasi everybody was trying to tell me na parang nabago yung hair mo. But ano na yan, beside the point. Parang alam na alam mo ang buhok, ang kulay ng buhok Next slide si Direk. ha? Last na po. Cassandra, natatandaan mo nung last hearing, binanggit mo sa akin na meron ka atang 3 accounts sa bangko, di ba? Pero and I ask you kung totoo yun na 3 accounts. Sabi ko 10, di ba? Then sabi mo hindi, baka mga 3 lang. Ano ba totoo? Ilan ang account mo sa bangko? Mr. Chair, I'm not sure po. Hanggang ngayon, di ka pa rin sure. Wala naman po akong contact with them. Kasi meron akong hawak dito eh. Catherine, Cassandra, meron kang 11 account, including a policy. You have a pro-life insurance? Yes, di ba? So, you have a 10 account from a policy from the pro-life. Di ba? So, sa 11 accounts mo, kasi, so ngayon, naniniwala ka na sa akin na meron kang 10 accounts. Kasi the last time that I asked you, di ba, meron kang 10, 9, 8, sabi ko, di ba? Kasi I know that you have 10 accounts eh. I'm not sure po. Hanggang ngayon, you're telling us na you're not yet sure. Yes po, Mr. Chair, kasi wala po akong, yung mga record ko po. Again, hindi ko po ma-check yung mga record ko. Sa hanggang ngayon, hindi mo ma-check yung mga records mo. Opo. Now, you are the whirlwind beneficial owner with the 58%. You know the transaction or financial transaction that happened with that company. Kasi marami yung transaction eh, di ba? Issue ng cheque, pasok ng pera. Kasi you have like 23 transactions doon that involves almost 211 million. And with your accounts, the 11 accounts, you have almost 198 million. So, do you have an idea that almost kalahating billion yung transaction that you have transacted with your own 11 banks and your Whirlwind Corporation? Can I consult my lawyer Sige, po? yeah, go ahead. Thank you. Pakilabas nga. Yes, Asi. Mr. Chair, I You invoke your right. Opo, kasi may money laundering na po. Sige, okay. Kasi the last time, wala ka pang kaso eh. Kaya nga sinasabi namin sa iyo, cooperate with us eh. Pero now na may kaso ka na, yan talaga yung mangyayari. Now, I will show you something, Kasi. Kasi, ito yung, now na may kaso ka na, and these are the cases that were filed sa iyo, it seems that you have transacted 198 million doon sa 11 accounts mo, and sa Whirlwind naman is almost 211 million. Yan ang umikot sa pera mo. Yan ang transaction mo. And I want to show yung kay Dwaren Wu. Si Dwaren Wu, meron siyang 7 bank accounts
at meron siyang umikot na 183 million. So in other words, Mr. Chairman, kasi, mas malaki pa yung umikot na pera sa iyo compared to Duaren Wu. So ngayon, ang tanong ko sa iyo, sino ang boss? Ikaw ba o siya? Sino ba talaga ang boss sa inyo? Wala naman po boss sa amin. Walang Mr. boss. Chair. Opo. So hindi siya ang Partnership naman po Ha? kami. Wala pong boss sa amin, Mr. Chair. partnership kayo. Opo. Pero syempre, mas matanda siya. Pero you are the 58% owner of the Whirlwind, di ba? 58% ka eh. And kung pagbabasehan natin yung assessment doon, 2.5 billion, that's almost 1 billion plus. So, ang laking pera nun kasi, eh, di ba? But of course, I don't want to dwell with it anymore. But in here, clearly, 20% lang si Duaren Wu, ikaw 58%. So, there must be somebody who is the boss. Kasi kung 58% ka, 20% lang si Duaren sa Whirlwind Corporation, so you must be the owner, majority owner, Cassandra. Yes. Kasi kung pagbabasehan mo, Mr. Chairman, tong issue ng Bamban, saka ng Porac, they are almost the same. Sa Porac, meron silang Whirlwind. Sa Banban naman, meron silang Baofu. Meron silang Sun Yen na Pogo. Meron naman sa Lucky South. At dito naman sa Cagayan, meron naman silang Philippine Sanjia Steel Corporation na kung saan yun po yung nagiging kanilang legitimate na business para itago yung money laundering, including yung mga drugs na possible doon dumadaan sa port ng Cagayan de Oro City. And we need to really establish, and I have also the copy of the from PAOK, mamaya sabihin siguro ng PAOK, yung kanilang tinatawag na development, what do you call that? The business, the design of the business plan that was submitted, sa municipality or sa city of Cagayan de Oro, telling us that the design of those manufacturing company were the same as that of the Porac and the Banban. Kaya medyo malalim po itong isyong ito that we need to dwell deeply, Mr. Chairman. But for the meantime, yun muna siguro isang tanong na lang kay Cassandra. Cassandra, I'll be asking this on behalf of my former director in the movie industry, si Direk Eric Mati. He was asking me kasi, saan ka nagpasalon pag nagpapakulay ng buhok? Kasi the last time you were here, hindi ganyan ang kulay ng buhok mo, saka hindi ganyan curly. Mr. Chair, ganito pa rin po yung kulay ng buhok ko since The last time? Po. Hindi, kasi baka Okay, sige. Tapos po, yung kulot po is DIY, Ginan mo lang. Kasi baka mamaya merong salon na kami dito sa HOR, sa aming detention facility. The chairman is asking me if pwede din siyang magpakulay ng buhok doon sa facility natin. I just wanted to make it light, yung ating pong discussion. But if indeed there is a existing salon in the detention center, then I will be filing a resolution. Condemning or sige, kasi, sige. Yung hair color ko, ito pa rin po naman since then. Yan ba yung po. dati? Except na lang siguro kung, di ba, nagsha-shower naman po. So, Hindi, parang naiba kasi ang kulay. Opo. Kasi everybody was trying to tell me na parang nabago yung hair mo. But ano na yan, beside the point. Parang alam mo ang buhok, ang kulay ng buhok Next slide si ni Direk. Cassie, ha? Thank you so much, Mr. Chairman. Maraming po salamat. Thank you, Congressman Dan Fernandez. The next to interpellate is Congressman Johnny Pimentel. Thank you, Mr. Chair. I'd like to direct my questions to Ms. Cassandra Ong. Cassandra, nung last hearing, may mga tanong ako sa iyo, if you will recall.
pero hindi malinaw yung mga sagot na nakuha ko sa'yo. Meron pang mga ikangang mga tanong na hindi klaro ang mga sagot mo. Kaya babalikan ko yung pagtatanong ko po, ano? Cassandra, kilala mo si Stephanie Mascareñas, di ba? Yes po. Nakasama mo siya sa trabaho sa Lucky South 99. No, Mr. Chair. Hindi tugma o salungat sa salaysay ni Stephanie Mascareñas noong mga previous hearings. Ang sabi ni Stephanie Mascareñas, kayo ay magkakilala, nauna lang siya pagtrabaho sa iyo, sumunod ka pagtrabaho dun sa Lucky South 99. So ano ba talaga ang totoo? Magkasama kayo sa trabaho sa Lucky South 99. Pwede po ako pwede po ako mag-consult sa lawyer ko. Saglit. Hindi, simple lang po yun eh. It's either si Stephanie Mascareñas ang nagsisinungaling o ikaw ang nagsisinungaling. Kasi itong kasalaysay ni Stephanie is under oath also. Very clear po yung sinabi niya, nandan po sa minutes natin, marami pong mga testigos na kadinig dito, hindi ka pa sumisipot noon. Tinanong namin si Stephanie Mascareñas at nung huling punta mo po dito, tinanong ka rin kung kilala mo si Stephanie, sinabi mo totoo. O tapos ngayon, sasabihin mo sa amin na hindi kayo magkasama. Sabi nga ni Stephanie, doon kayo nagkakilala sa Lucky South 99. Hindi po yun totoo, Mr. Chair. O isalaysay mo nga, paano mo nakilala si Stephanie Mascareñas, Mr. Chair? Sabihin mo dito sa komitiba, paano kayo nagkakilala? Nakilala ko po siya doon sa kung saan nakaano yung isang opisina ng aking ninong po. Pero hindi po sa Lucky South po, Mr. Chair. Sandali, pakiulit nga yun na Stephanie. Ang sabi mo, nagkakilala kayo ni Cassandra, ni Stephanie, sa isang opisina na pagmay-ari din ng Lucky South 99. Ganun po ba? Hindi po siya pagmay-ari ng Lucky South 99 po, Mr. Chair. Mr. Chair, we need, or rather, this representation needs the presence of Stephanie Mascareñas next hearing to establish whether who is lying. Is it Miss Cassandra Ong or is it Miss Stephanie Mascareñas? Pero naka-contempt ka na eh. I would like to cite you for contempt. Pero naka-contempt ka na eh. Because very clear sinabi mo sa akin noon dito sa komitiba, kilala mo si Stephanie, nagkilala kayo. So ulitin ko, saan kayo nagkakilala ni Stephanie Mascareñas? Mr. Chair, nagkakilala po kami sa isang office, pero hindi po siya Lucky South, Mr. Chair. Saan ba nagtatrabaho si Stephanie? Nung panahon na yun, wala pa pong Lucky South. Wala ding Wordwin. O ganito na lang, Cassandra. The fact remains na magkakilala kayo. Inaamin mo yon na magkakilala kayo. Yes po, nakikita ko po siya. Ay, hindi yung sa nakikita. Nag-uusap kayo, ang tanong ko. Madalang lang po, Mr. Chair. Madalang? Opo. Pero nagkausap kayo. Opo. In short, magkakilala kayo. On a Opo. first name basis, kilala ka niya as a Cassandra Ong, kilala mo siya as Stephanie Mascareñas. Okay. Alam mo bang sinabi ni Stephanie Mascareñas na nagsabi ka daw sa kanya na ikaw isang purong Chinese? Meaning that you're a pure-blooded Chinese. Yun ang sinabi ni Stephanie Mascareñas dito under oath. Ano ka ba talaga, Mr. Chair? Chinese o Filipino? Mr. Chair, yung dad ko,
is a Chinese. Pero po, naano po siya ng neutralize. So, Naturalize po. balikan natin. Yung tatay mo is pure Chinese. Kailan siya nakapunta Opo. dito sa Pilipinas? I'm not sure po Mr. Chair. Buhay pa ba yung tatay mo? Hindi ko po alam, Mr. Chair. So sandali. Yung tatay mo is pure Chinese. Lumaki ka ba nakasama mo ang tatay mo? No po, Mr. Chair. Lumaki po ako, single mom yung mom ko. So ilang taon na naghiwalay ang nanay mo at saka yung tatay mo? I think nung 3 years old. I'm not sure. So, from 1 year old to 3 years old, lumaki ka na nakilala mo yung father mo. Nandun. Hindi ko po maalala. Ayun lang yung sabi sa akin, Mr. Chair. Sabi mo sa akin, naghiwalay sila yung father and mother mo when you were already 3 years old. So, I'm Yes very po, sure na ayun po. meron kang ano. Mr. Chair, ayun po yung pagkasabi ng mom ko sa akin, Mr. Chair. So, hindi mo na alam ngayon, you have no contact whatsoever with your father since you were 3 years old. Tama po, Mr. Chair. Okay. Yung mother mo, pure Chinese ba? Yes po, Mr. Chair. Pure Chinese yung mother mo. Opo, pero Filipino citizens na siya after siya ikinasal sa father Okay. ko. Mr. Chair, may I know from Miss Cassandra Ong kung anong ginagamit na pangalan ngayon ng mother mo? Pure Chinese din pala siya? Still Chinese name po. Pero wala na po yung mom ko. Anong pangalan ng mother mo? Yung Li business- Xiaing. Li Xiaing. Opo. So in short, sana makuha ko tong totoong istorya ng buhay mo, no? In short, yung tatay mo galing ng China, pati yung nanay mo galing rin ng China. Ang alam ko po, yung father ko nasa Pilipinas na po. Even po yung parents niya po. Kaya nga po nagkaroon yung father ko ng naturalize. Yung pagka-Pilipino po. Pero inaamin mo yung sinabi ni Stephanie Mascareñas na nagsabi ka sa kanya na ikaw isang purong Chinese. Yung blood, I'm not sure kung sinabi ko po yun o hindi. Pero if blood Sinabi po... ho ninyo yun. Because under oath si Stephanie noon, I'm very sure that Stephanie will not be lying. Hindi bali na lang. Saan ka natutong magsalita ng Chinese? Mula maliit ka ba, kinakausap ka ba ng nanay at tatay mo ng Chinese? Ma'am ko po. Yung Mr. mother Chair. mo. Yes po. So very fluent yung mother mo sa Chinese. Chinese po siya. Oh, so Chinese Opo, speaking. Mr. Chair. Pati so kinakausap ka sa bahay mo, Chinese. Chinese and Tagalog po, Mr. Chair. Pero you are very fluent in Chinese. Hindi po super, Mr. Chair. According to Stephanie again, na magaling ka talaga mag-Chinese, kaya ikaw ang kinuha na personal translator ni Duan Renyu na big boss ng Lucky South 99. Hindi po ba? Makinig ka ng insakto, Cassandra, because this is a hearing, ano? Kaya ka kinuha ni Duan Renwu as a personal companion para maging translator. Because eventually, nung naging close ka na kay Duan Renwu, in fact, lahat ng instruction ni Duan Renwu doon sa operations ng Lucky South 99, sinasabi na niya sa'yo at ikaw bali ang nagmamanage ng Lucky South 99. Hindi po totoo yun, Mr. Chair. Pero nung huling nag-uusap tayo, nung huling tinanong kita, Stephanie,
ikaw mismo nagsabi sa amin dito sa komitiba that you were living under one roof with Mr. Duan Renwu. So, if you're living, you're the only person, you're the only, hindi mo man nasabi kung hindi, ayaw mo sabihin, empleyado ka o partner mo, ano ba talaga ang relasyon ninyo ni Duan Renwu? Partner mo ba siya o nagtatrabaho ka sa kanya? Mr. Chair, again po, ninong ko po siya. Okay, assuming Opo. ninong ka niya. Pero, sabi mo sa akin, nakapasok ka lang doon sa Lucky South 99 noong 2019. Ano ba talaga? Ba't hindi mo sabihin ng totoo? Paano kayo nagkatrabaho ni Duan Renwu? Winimonhold mo yung information eh. Hindi po, Mr. Chair. Bali, nagka-message naman kami regarding po dyan sa sinasabi niyo po. Hindi, paano ka nga nakapasok doon? Paano ka nagtrabaho or whatever is your working relationship with you, Duan Renwu, whether he is your partner in business, whether you are working with Duan Renwu, kailan kayo nagsimula magtrabaho ng kasama? Mr. Chair, kausapin ko lang ang lawyer ko saglit. Kaya kausapin mo, pero Mr. Chair, tama yung sabi ni Congresswoman Janet Garin that she's a pathological liar. Itinanong ko na itong ibang tanong ko nung huling hearing. Paulit-ulit ko tinatanong ito, Mr. Chair, paiba-iba ang sagot. Ano kasi? Mr. Chair, regarding po dyan, I invoke my right against self-incrimination po. Okay. Sa Sige. human trafficking po. Okay, you invoke your right. Mr. Chair, I have been asking these questions to establish the fact that Ms. Cassandra Ong is truly involved in the operations of Lucky South 99. She was there nung nag-apply kayo ng Lucky South as a service provider, hindi po ba? Nandun ka na sa Lucky South 99 nung nag-apply ang Lucky South 99 dahil doon nagsimula ang Lucky South 99. It started as a service provider. Yun lang muna ang inyong permit na nakuha. Hindi po ba, Ms. Cassandra Ong? Mr. Chair, I invoke my right against Okay. self-incrimination. You invoke your right. The whole night or even up to the next hearing, you invoke your right. But I will establish the fact that you are involved because ito pinakita na ni Congressman Adjong kanina. Ang Lucky South 99, Mr. Chair, started as a service provider. At doon sa application po ng Lucky South 99 as a service provider, ang pumirma po doon si Catherine Cassandra Ong, which ipapa-authenticate natin doon sa NBI. Now, after na sila ay nag-operate na as a service provider for Kessner Games International, they graduated into operations of POGO. And Mr. Chair, again, I believe that ito, nandito rin po ang dokumento after ng operations nung service provider ng Lucky South 1999, you applied for a POGO main license, Cassandra. Ako na magsasabi sa iyo dahil I will not get anything from you. You will always invoke your right of self-incrimination. So nag-apply kayo, after service provider, nag-apply kayo ng POGO main license
and Miss Cassandra Ong, kayo rin po ang pumirma doon sa application sa Pogo main license. Then after that, Miss Cassandra Ong, dahil nga pinapa-abolish niyo yung Pogo license, then you applied for an internet gaming license. Doon na po sumipot si Harry Roque. Inadmit po ninyo sa huling hearing, hindi na po pwede kayong magsinungaling dahil pwede nating i-review yung videos. After ng Pogo, nag-apply kayo ng internet gaming license, sinama ninyo si Attorney Harry Roque July 26 of 2023, kung saan nagbayad kayo ng $500,000 na tax arrears ninyo doon sa Pogo para kayo maka-avail ng internet gaming license. Hindi po ba, Miss Cassandra Ong? Believe din talaga ako sa iyo, Cassandra, napakabata mo pa pero ang lakas ng loob mo magsinungaling. Anyway, those are the facts, and Miss Cassandra Ong, Mr. Chair, cannot deny that fact because even Attorney Harry Roque testified here in our hearings that he indeed accompanied Miss Cassandra Ong doon sa pag-apply ng internet gaming license. In fact, hindi lang isang beses, kundi maraming beses sinamahan ni Attorney Harry Roque si Miss Cassandra Ong. Alam mo, Miss Cassandra, hindi ka nga pwede magsinungaling dahil mismo yung nagsama sa'yo, siya na mismo nagsabi dito. Okay. Mr. Chair, isang beses lang po ako sinamahan ni Attorney Harry Roque. And in fact, Mr. Chair, after the meeting with the PAGCOR chairman, ilang beses pa tumawag si Attorney Harry Roque. Okay, it doesn't matter kung ilang beses or isang beses lang na sumama si Harry Roque. Ngayon, inaamin mo na nagsama kayo ni Harry Roque. Miss Cassandra Ong, di ba kasasabi mo lang ngayon? Kasi sinabi ko maraming beses kayo nagsama. Sabi mo ngayon, hindi po. Di ba, sino ba? Kayo mismo, nakatinig kayo ngayon, di ba? Hindi naman siguro kubing eh. O di ba, kasasabi mo lang, Miss Cassandra Ong, tinanong kita, maraming beses kayo nagpunta doon. Sumagot ka ngayon, in just 2 minutes, sabi mo, isang beses lang po. So in short, inaamin ho ninyo na kayo ay pumunta doon. Miss Cassandra Ong. Alam mo, Miss Cassandra, kanina, wala pang 2 minutes, sabi mo, nagsama kayo doon isang beses. Anyway, it is on record, nadinig ng chairman nyo, nadinig ng ano. So this just proves that this committee has been right all along, and this representation has been right all along, that indeed, Miss Cassandra Long is really involved in the operations of Lucky South 99. Kasi kung hindi, bakit siya ang mag-a-apply ng internet gaming license doon? Bakit hindi yung may-ari? Bakit hindi yung authorized representative? Bakit si Miss Cassandra Ong ang dapat pumunta doon? Because she is in the center of the operations of Lucky South 99. Yun po, Miss Cassandra. Yun po ang buong katotohanan. Mr. Chair, I'm so frustrated already that I cannot proceed with my interpellation because of the lies of Miss Cassandra Ong. In just a few minutes, nag-iba na naman yung salita niya. Kaamin lang niya na siya sumama, ngayon, iba na naman. But I have already stated the predicate, and I can prove that indeed Ms. Cassandra Ong is involved in the operations of Lucky South 99. Marami pa ho ditong mga tanong. Pero sabi ko nga, hindi na nag-cooperate yung resource person. But still,
ito po ang tunay na nangyari doon sa involvement ni Cassandra Leong sa Lucky South 99, Mr. Chair. Yung tanong sa'yo kanina, di ba, sinamahan ka ni Attorney Harry Roque sa PAGCOR, tama? Gusto mo ikaw sumagot? I'm warning you. You know your limitations, right? And that is only your role. Do not teach her what to say. Ikaw naman, napakaklaro eh. We've been very lenient with you guys. So, Cassandra, sinamahan ka ni Attorney Harry Roque sa PAGCOR o hindi? Yes po. Oh, yun pala eh. Okay. So, thank you, Congressman Pimentel. The next interpellator is Congressman Ernix Junicio. A few questions lang kay Ms. Guo. Ma'am, you're 38 years old, correct? Yes, Your Honor. Ms. Guo, may napabalita po na meron kayong in-offer. Just confirm or deny po na meron kayong 1 billion na in-offer para makaligtas sa sitwasyon nyo? Denied po. Okay. Doon po sa nabanggit nyo, alam ko natanong na rin kanina, may nagbanta po sa buhay nyo. Babanggitin nyo po ba o pwede nyo po bang maisulat sa papel at maibigay sa committee? I think nasulat ko na po. I'm sorry? Nasulat ko na po. Okay, thank you. On a lighter note, Ms. Guo, dahil sa tanong din po ni Congressman Pumaring kanina, sabi niyo po wala kayong boyfriend ngayon? Wala po. Nagkaroon na po ba kayo ng boyfriend? Personal question na po, hindi ko na po sasagutin. I refuse to answer po. Okay, marami pa sana akong tanong, bagamat ayaw niyo po sagutin. Kay Mayor Kalugay, sir, categorically lang po, dahil lumabas sa Senado, wala po kayong relasyon ni Ms. Guo? Wala po, Your Honor. Categorically, you deny it po, sir. Ano po, Your Honor? Categorically, dinay-deny niyo po na may relasyon kayo? Opo, wala po kaming relasyon. Wala po kayong relasyon kahit magkaibigan lang? Kaibigan lang po, Your Honor. Gaano po ka-close yung pagkakaibigan nyo? 1 to 10 po. Kaibigan lang po, Your Honor. Hanggang kaibigan lang. Opo, kaibigan lang. Opo. Pero, kung nagkataon po, type nyo po ba si Ms. Guo? Pakiulit po, Your Honor. Pag nagkataon po, natitipuhan nyo naman po si Ms. Guo. Hindi po, Your Honor, dahil meron naman po akong kinakasama. Yun lang po. Pero, nais ko lang pong makisuyo, Ms. Guo, sa ating mga kilakasyong, sa ating mga bisita, may pagkakataon po kayo through the Quad Committee to say what needs to be said. Ms. Guo, kayo po ba ay Pilipino o Chinese? Ako po ay isang Filipino po. Alam niyo naman po yung lupang hinirang. Opo. Alam niyo po? Opo. Yung Panatang Makabayan, alam niyo po? Hindi ko po memorize po lahat. Pero alam niyo po yun. Opo. Pero iniibig niyo po ang Pilipinas. Hindi po. Hindi niyo po iniibig ang Pilipinas? Ano po? Sorry po. Tinanong ko po, iniibig niyo po ba ang iniibig. Pilipinas? Sorry Opo. po, ang intindi ko po iniipit. Iniibig, opo. Love ko po ang Philippines po. Love niyo rin po ang mga kababayan niyo sa Banban. Opo. Kaya po kayo tumakbo ng mayor. Opo. Kasali po ba kayo sa Pogo? Hindi po ako kasali sa Pogo. Pero may nalalaman po ba kayo kahit kaunti lang sa Pogo? May Pogo lang po sa Bamban. Konting informations po, meron naman po. Pero hindi po ako involved sa Pogo. To everyone, to all the guests, to all government agencies, nakikisuyo po ako sa inyo. Nagsalita na po ang Pangulong Bongbong Marcos, cracking down all Pogos. Ititigil na po ang lahat. Kung may nalalaman po kayo, sabihin na ninyo, there is no light at the end of the tunnel.
You can never outsmart, you can never get away from the long arm of the law. Ito po ang pagkakataon ninyo na andi dito ang Quadcom para supilin lahat ng ito. This is the time for you to join us in cracking down POGOs. It's either you are with us or against us. So please, nakikisuyo ako hindi lamang sa inyo, Ms. Guo, at sa ibang resource persons, pati sa pamahalaan o kahit sinong tao na membro ng pamahalaan o kung tunay kayong Pilipino. Tulungan niyo po kami dito sa Quadcom na supilin ang POGO dahil hindi magandang kumita ng pera na meron kayong sinisirang buhay. Enough is enough. Let us all stand behind the President in his message na tigilin na ang POGO. It is a stern warning to everyone na we will really crack down on POGO. Thank you. Thank you, Congressman Junicio. The next interpellator is Congressman Busita. Thank you, Mr. Chair. Good afternoon po sa ating lahat. Miss Alice Guo, nadinig ko po kanina kay Honorable Congressman Junicio, kayo po ay 38 years old na. Tama po ba? Yes po, Your Honor. Ngayon po, ano na po ang age ng father mo? Father ko po, 68. Okay. May information po, Mr. Chair, though hindi ito validated, ang father po ni Miss Alice Guo ay nasa Pilipinas na noong 1990s. Sa pagkakaalam nyo, Miss Alice Guo, totoo ba ito o hindi? Your Honor, I cannot confirm the exact year. 1990s or 2000? Your Honor, ang date of birth ko po ay 1986. So, I think before po. Yes. Miss Alice Guo, sa previous hearings, nadinig po ng taong bayan na ikaw ay lumaki sa farm. Tama po ba? Yes po, Your Honor. Okay. Mr. Chair, narito po ba ang Vice Mayor ng Bamban-Tarlac? Pwede po ba? Yeah, Acting Mayor, he was here earlier. Si Mayor. Mr. Chair, yung pong Vice Mayor ni Miss Alice Guo bago nagkaroon po ng issue. Nag-CR, parang ang tagal. Importante kasi, Mr. Chair, yung gusto ko pong itanong sa kanya. While waiting for the Mr. Chair, guest, we'd like to acknowledge the presence of our Deputy Speaker Balindong. Mr. Chair, while we're waiting, I'd like to manifest that all of the public officials of Bamban have been suspended except one until November. The only one here who is right now the acting mayor, the first councilor, is here, Mr. Chair. But all of them, including the one that we asked questions a moment ago, has been suspended. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, I'm referring to former Vice Mayor. Kanina lang po, nandyan siya eh. Paige, can you please check kung nasa comfort room? Your Honor, Mr. Chair, balikan ko na lamang po si yes, please.
former Vice Mayor. Yusek Gilbert Cruz, sir. Kasama po ba kayo sa raid, yung PAOK? Kasama po ba sa raid na ginawa sa Bamban Tarlac? Tama po ba? Yes, Your Honor. Sa raid na isinagawa po ninyo, may nakuha po ba kayong CCTV o wala? Meron po kaming nakuha sa Bamban, sir. Thank you, Mr. Chair. Kung may nakuha po kayong CCTV, expectedly, mayroong CCTV footages dyan. Tama po ba? Yes, Your Honor. Sino po, Mr. Chair, ang may hawak ng CCTV and CCTV footages na nakuha sa Pogo Hub, Bamban Tarlac, Mr. Chair? I think it's in the possession of MIG, Armed Forces of the Philippines. Mr. Chair, pwede po bang ma-request na may submit ng MIG? Yes, sir. Yung pong CCTV footage, CCTV and CCTV footage na na-recover po sa Pogo Hub ng Bamban Tarlac, Mr. Chair? Yes, we will direct the Secretariat to coordinate with MIG of the Armed Forces of the Philippines with regards to the request of Congressman Busita. Comsec? Thank you, Mr. Chair. To continue, Mr. Chair, Yusek Gilbert Cruz, sir. Kasama po ba ang PAOK sa operasyon na ginawa sa Porac, Pampanga? Yes, Your Honor. Yes, thank you. Meron din po bang CCTV and CCTV footages na nakuha doon? As I can remember, meron po, sir. Nasaan po yon, Mr. Chair? I think it's in the possession of the CIDG na kasama namin, sir, during the raid. Mr. Chair, pwede po bang ma-request from CIDG, PNP to submit CCTV and CCTV footages na nakuha po sa operation against Pogo, illegal Pogo sa Porac, Pampanga, Mr. Chair? The Secretariat is directed to coordinate with CIDG and request CCTV, Congressman Busita, the CCTV in the raid made at the Porac, Pampanga, Pogo. To include CCTV footages, Mr. Chair, pwede po kasing na-retract na yon, pwedeng wala na doon, pero meron CCTV footages, Mr. Chair, if I may. Yes, Comsec, please take note of the request of Congressman Busita. To continue, Mr. Chair, since na-discover po ng PAOK na there are more than 400 illegal POGOs nationwide. Tama po ba? Meron ganon? Tama po, Mr. Chair? That's more or less right now, Your Honor. Yes. Dahil wala po tayong representative from CIDG, Mr. Chair, alam ko po mayroong anti-illegal gamblings na ini-implement ang PNP. Ang tanong po, Mr. Chair, alam po ba ni Yusek Gilbert Cruz bilang head ng PAOK, sa pagkakalam po ninyo, may accomplishment po ba ang PNP, particular ang CIDG, against illegal gambling, particular po sa POGOs, wherein dineclare po ninyo na may na-find out po kayo, may na-discovered po kayo na more than 400 illegal POGOs nationwide? The intel list was given in one of our meetings with SILG, and I think it was turned over to the PNP. And with those lists na nandun, sir, they created this task force schemer for the particular purpose of itong anti-illegal POGO, sir, para paghuhulihin itong mga illegal POGO. And as far as the accomplishment, sir, ang pagkakaalam ko, sir, at least meron na yata silang 4 na hinuli, but hindi ko lang alam, sir, kung ano yung mga naging resulta. Thank you, Mr. Chair.
Mr. Chair, nabanggit po ni Yusek Gilbert Cruz na sa pagkakaalam niya, merong 4 na accomplishment ang PNP, anti-illegal gambling, particular sa illegal POGOs. Di po ba identified na yung location at complete address nitong reported illegal POGOs? Tama po ba, Yusek Gilbert Cruz, sir? Yes, sir. The info submitted, that's to include the address, the Google Maps, and the exact location of the POGO or POGO sites. Mr. Chair, pwede po bang madirect ang PNP to submit report? Ano na po ang status nito? At least kung na-verify nila, kung wala na itong mga illegal POGOs doon sa submitted report po ng PAOK, Mr. Chair? Your Honor, I think PAGCOR should know and can perhaps reply to your query. PAGCOR. Your Honor, for the list of the illegal or legal IGL. PAGCOR, sir, meron pong reported illegal POGOs nationwide, which is more than 400. And according to Yusek Gilbert Cruz, as far as he knows, meron na pong 4 na accomplishment ang PNP out of more than 400. Ang tanong po, Mr. Chair, alam po ba ng PAGCOR ano na po ang status nito? Nitong more than 400 illegal POGOs? Nandiyan pa rin po ba sila? Or ano po ba? Sir, let me get some clarification lang po. Yung list po ba ng 400 na sinasabi natin is yung mga canceled namin na dating licensee na pwedeng nag-ooperate pa? Yun po ba yung binabanggit nating listahan, Your Honor? No, Mr. Chair. We are talking of illegal POGOs reported by PAOK. More than 400 po ito. So, I think, Mr. Chair, with respect to PAGCOR, parang mahihirapan po silang sumagot dahil sila po ay nakapokus lamang sa legal, sa may license. And ang nakikita ko po dito talaga, Mr. Chair, concern ito ng PNP. And they are required to conduct operations against illegal drugs, illegal gamblings. So parang kung titingnan po natin, identified na, pero bakit hindi pa natin masagot kung wala na ba talaga itong more than 400 illegal POGOs? Anyway, Mr. Chair, in the interest of time, if I may continue, by the way, sir, before I continue, pwede po bang i-reiterate ko mag-submit ang PNP ng report as far as these illegal POGOs are concerned, Mr. Chair? Okay, so PNP, please submit to the Secretariat the requested document by Congressman Busita. To continue, Mr. Chair, Yusek Gilbert Cruz, being retired Police General, dito po sa ginagawa nating investigation sa Kongreso at sa Senado, na kung saan ang taong bayan ay may pagdududa na may mga kasama tayong PNP personnel na involved dito sa illegal POGOs na ating iniimbestigahan ngayon. Ano po ang nakikita niyong epekto nito sa PNP? Of course, the trust and confidence, sir, nung mga tao na supposed to be naniniwala sa atin at umaasa sa atin na tayo yung magiging sangkalan nila o tagapagtanggol nila pag sila ay naapi. Parang it would be hard for them to give their trust once na may nakikita silang hindi naman po lahat. Maybe it's just a small part of the organization, of the PNP organization. Yun lang nga, sir, pag may mga ganyang issues, naapektuhan yung integrity ng organization. In other words, Mr. Chair, base po sa response si General Gilbert Cruz, dapat talaga ma-address ito immediately, properly, accordingly. Tama po ba? Yes, sir.
To continue, Mr. Chair, nandyan na po ba si Vice Mayor bago yung former Vice Mayor, Mr. Chair? Comsec, nandiyan po ba? Mr. Chair, with all due respect, pwede po ba cut muna yung time ko while waiting? Kasi po, baka mamaya wala na akong time. You're okay, Congressman Busita. You still have 9.5 minutes. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, hindi po ako makapag-proceed ng pag-question, pag-interpolate to yung mga questions ko po for Miss Alice Goo kasi po dapat po matanong ko muna si Mayor. To continue, Mr. Chair. Vice Mayor, former Vice Mayor, during the previous hearing po sa Senado, nadinig natin na sinasabi ni Miss Alice Goo na siya ay lumaki sa farm. Matanong ko lamang po, Vice Mayor, bago po kayo naging Vice Mayor, ano po ang inyong posisyon? Your Honor, nag-mayor po ako ng 2001. 2001. Ilang years po kayong naging mayor ng Banban, Tarlac? Nag-mayor po ako ng 2001 hanggang 2004 at nag-re-elect po ako ng 2004. Natalo po ako. Ngayon po, after na natalo ako, na bumalik po ako ng 2007, nanalo naman po ako ulit ng mayor up to 2013 po. So, ibig sabihin po, naging public official kayo since 2001. Tama po? Opo. Okay. Kayo po ba ay lehitimong residente ng Banban, Tarlac? Yes, Your Honor. Balikan ko lamang po, yung sinasabi ni Miss Alice Goo na siya ay laki sa farm. Sa pagkakaalam po ba niya, ninyo, bilang matagal ng government official ng Banban, Tarlac, nagsasabi po ba siya ng totoo o hindi? Ang pagkaalam ko po, matagal na po sa Bamban. Noong 2001 po, pinuntan ako sa opisina na nag-request po siya ng permit sa kanyang piggery. Dahil nagkaroon po siya ng piggery doon sa Bamban, na nakabili siyang lupa doon noong 2001. Kaya po, nag-request po siyang permit sa akin. So, binigyan ko naman po. Linawin ko lamang po, Vice Mayor. Sino po ba ang tinutukoy mong siya? Si Miss Alice Goo o yung tatay niya? Si Alice Goo po. Ano pong taon yan? Way back po, kung di ko magkamali, 2001. 2001. So, kung ipagpalagay na totoo po ang sinasabi mo, ilang taon po si Alice Goo noon? Kung di ko po magkamali, mga 12 years old or 14 years old. So, kung babalikan ko po yung tanong ko sa iyo, Vice Mayor, sinabi po ninyo na nag-apply ba siya ng permit? Permit po. Sa palagay po ba ninyo yung 12 years old or 14 years old may kapasidad na para mag-isip o mag-apply ng permit? Kasama po yung tatay niya. Kasama yung tatay niya. Noong panahong yon, palagay po ninyo, mga ilang taon na po ang tatay ni Miss Alice Goo? Ang estimate ko po, between more than 30 years siguro. Okay.
So, kung titingnan po natin, mga ilang taon po? Mga 30 years or something, 40 years, ganun po, ang aking estimate na edad. Ibig sabihin po, naniniwala ka na talagang si Miss Alice Go ay nung edad na yon ay nandun na sa kanilang farm. Nandun na po siya. At nabanggit po ninyo na nag-secure ang tatay niya, sila o sino man, nag-secure ng permit, nag-apply. Tama po? Opo, Your Honor. Mr. Chair, Vice Mayor, dahil nag-issue ka ng business permit or permit para sa kanilang piggery, sa pagkakaalam po ninyo, kaya pa nating makakuha ng ebidensya na totoo yung inyong sinasabi? Meron po sa opisina po. So, ibig sabihin po, naniniwala kayo na si Miss Alice Go lumaki sa farm? Naniniwala po ako dahil kasi nung pong 2000, nung nakaraan na eleksyon po, na ako po yung naging vice mayor niya. Last election po, 2022. Nung natapos po ang term mo bilang mayor, at particular itong tumakbo kang vice mayor, si Miss Alice Go ba kasama po ninyo sa partido? Kinuha po ako ng dating mayor dahil po habol siya ng congressman para magkaroon po siya ng mayor na tinanong po siya kung gusto niyang umabol ng mayor. In other words, hindi kayo lehitimong magkapartido ni Miss Alice Go? Nakapartido po kami ng independent. Vice Mayor, kaugnay po sa isinasagawang investigasyon ng Kongreso at ng Senado, kaugnay dito sa sinasabing illegal pogo, at sinasabi rin na si Miss Alice Go ay involved dito. Sa inyo pong, siyempre kayo po ay matagal na nanunungkulan sa Bamban Tarlac. At alam naman po natin, bilang ikaw ay public official, elected official, hindi naman pwedeng sabihin na wala kang pakialam sa mga nangyayari sa area mo. Sa personal opinion nyo po, ano po ang masasabi nyo about this issue involving Alice Go? Ang masasabi ko lang po, yung pogo na po yan, ang pagkaalam ko po, kaya nabigyan po namin ng letter no objection po dahil ang pagkaalam ko po na legal po ang pogo. Dahil po ang pogo makakapagbigay ng additional revenue tax at employment po sa aming bayan. Dahil po nung ako'y mayor, hanggang ngayon po ang class ng Municipality of Bamban, it is second class municipality po. Alos walang trabaho po ang mga kababayan namin. Your Honor, if I may, clarification lang kay Mayor. Ang ibig mong sabihin, Mayor, 2001, nag-a-apply na sila ng POGO sa inyo? Ay, hindi po. Piggery po. So, piggery yung in-applyan. Okay, sige. Thank you. Yes, Mr. Chair. Ang intention po natin, Mr. Chair, kaya po natin na itanong yan, to establish yung aligasyon ni Miss Alice Go na siya ay lumaki sa farm. At nabanggit po ni Vice Mayor na kumuha ng permit noong I think 2000 o 2001 at sinasabi po niya na kaya pang ma-dig up o makapag-produce ng ebidensya na talagang may permit itong mag-ama ni Miss Alice Go. Mr. Chair, maaari po bang mag-request sa Vice Mayor na mag-submit ng proof na talagang nag-issue ang Bamban Tarlac ng permit para sa farm o piggery ni Miss Alice Go at nung kanyang tatay, nung kanyang father, Mr. Chair? Yes,
Ikaw ba ngayon ang acting mayor, Mayor? Hindi po. Hindi. Ako So po we will probably request that. Kami po ay nasuspend, Mr. Chair, Okay, sige. ng 3 months. So who's the acting mayor? yung pong first councilor. Nandito ba siya? Andyan po, si Erdi Timbang. Can we, acting mayor, humihingi ng dokumento si Congressman Busita. So narinig niyo naman yata, no, kung ano yung hinihingi niya. So can you please submit the documents to the committee? Salamat po. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, itinanong ko po itong mga issue na to sapagkat hindi ko namang kilala si Alice Goo at nung nasa active PNP naman ako. Ibig ko po sabihin, naniniwala po ako na may mga bagay-bagay, na may mga sinasabi niya na may katotohanan. And in fairness to her, Mr. Chair, with the support of evidence or evidences, gusto po nating ma-establish na hindi lahat ng sinasabi, maaring nagsisinungaling siya for whatever purpose, pero naniniwala pa rin po tayo at nakikita ko sa kanya, hindi siya masamang tao, whatever. Ano po? So, to continue, Mr. Chair, kay Miss Alice Goo, base po sa mga sagot at patunay ni Vice Mayor, pinatututuhanan po niya na kayo ay lumaki sa farm. Base doon sa age, doon sa year, at sinasabing permit. Bago po kayo kumandidato, Miss Alice Goo, o bago kayo nanungkulan, kayo po ba ay naging malapit sa mga residente ng Bambantarlac? Your Honor, that time po is pandemic. So, okay naman po. Okay naman. In other words, maganda ang relasyon nyo sa community. Tama po ba? Particularly po doon sa barangay ko po. Thank you, Mr. Chair. Miss Alice Goo, sa pagkakaalam mo, bakit ka nanalong kandidato? No, ikaw ay kumandidato bilang mayor. Diretsahang kong tanong sa'yo. Malaki ba ang nagastos mo o hindi? Your Honor, I think blessed na rin po from God. In fact, 2 weeks before election, di na po ako gumalaw. So, masasabi mo na malinis ang pagkapanalo mo bilang mayor. Tama po ba? Yes po, Your Honor. Sa pagkakaalam mo rin po ba, minahal ka ng mga residente ng Bambantarlac? Yes po, feel ko po yun. At sa pagkakaalam mo rin po ba, kahit na ngayong iniimbestigahan ka sa Kongreso at sa Senado, mahal ka pa rin ng mga residente ng Bambantarlac? Tingin ko po, opo. Ibig mo bang sabihin, Miss Alice Goo, na patuloy silang nagtitiwala sa'yo? Tingin ko po, Your Honor. Kung naniniwala ka na mahal ka at nagtitiwala pa rin sa'yo ang mga residente ng Bambantarlac, nais mo bang manatili na sila ay may respeto, may tiwala at pagmamahal sa iyo? Opo, Your Honor. Naniniwala ka ba, Miss Alice Goo, na sa opinion ko lang, mapapanatili mo ang respeto, tiwala at pagmamahal sa iyo ng mga residente ng Tarlac kung magiging matapat ka sa pagsagot sa investigasyon na ginagawa ng Kongreso? Opo, Your Honor. Ibig mo sabihin, may mga tatanong ako sa iyo, follow-up questions, na willing kang sagutin on behalf of your constituents from Bambantarlac. Tama po ba? Opo, Your Honor. Basta yung hindi lang po ako sasagot na may incriminate my own self po. Yes, I understand, Miss Alice Goo. Matagal na po kayong engaged sa business. Tama po? Opo. At nanungkulan kayo bilang mayor. Tama po? Opo. Dahil matagal na po kayo sa business at nanungkulan bilang mayor, kayo po ba, maliban sa Chief of Police ng Bambantarlac, may nakaharap ba kayo na PNP officers? Yes or no? Yes po. Yes.
Kung i-imagine po ninyo, you as mayor, hindi naman lalapit sa iyo yung patrolman or sergeant. Tama po ba? Your Honor, meron din po, patrolman. Yes, pero yung assign sa Bamban, tama po. Opo. Yes. Pero yung police personnel or officers from other units, kung maalala nyo po, may mga nakaharap na kayo, tama po. Your Honor, pag may nagka-courtesy call po sa office po. Courtesy call for what purpose? Nagpapakilala po, bilang ako po yung mayor, nagpapakilala din po sila na sila po yung kasama po natin sa serbisyo. Ano po yon? Siyempre, yung chief of police, naturalmente, magko-courtesy call sa'yo. Aside from chief of police, sino po ang PNP official na natatandaan mo na nag-courtesy call na po sa inyo bilang mayor? Matandaan ko po, nakapag-visit na po sa office po, PD po. Provincial Director. Sino po ang Provincial Director na tinutukoy mo? Yung ngayon po na PD, I forget the name po. Okay. Sa pagkakaalam mo po, ilang Provincial Director na nag-courtesy call po sa inyo? Hindi ko na po wala pa ako masyado maalala po eh. Okay, kung hindi po ninyo maalala po ba ninyo more or less ilan ang senior officers ng PNP na nag-courtesy call na sa inyo? Hindi po, Your Honor. Bata pa po kayo, Miss Alice Go. Hindi ko po sinasabi na sagutin po ninyo ng eksakto. Ang tinatanong ko po, Mr. Chair, kung iisipin mo po, Miss Alice Go, mga more or less ilang PNP senior officers na ang nakaharap mo? Your Honor, isipin ko po pero hindi ko po masyado maisip po eh. Nakapag-courtesy call po sa office po si PD. Yun po. Isipin ko rin po ulit, Your Honor. May nakaharap na po ba kayong general? Yes or no? General, yes po. Mga ilan na po? Hindi ko po maalala ilan po. Miss Alice Go, gusto ko lang ipaalala sa iyo, ako po 100% nagtitiwala sa iyo. So sana yung tiwala na binibigay ko po sa iyo, wag mo naman sayangin. At ako po ay nagtatanong sa iyo, at inaasahan po ng taong bayan, partikular ng Bamban Tarlac residents, your constituents, na ikaw po ay magsasabi ng totoo. Wala naman po kayo sa korte. Ano po? Balikan ko lamang po, sa pagkakaalam po ninyo, ilang PNP generals na ang nakaharap ninyo? Your Honor, as of the moment, wala po ako masyado maalala, pero may naisip lang po ako ngayon na nakapag-courtesy call din po sa office ko po ang isang general po na RD po. RD. Opo. Siyempre, RD yan, kahit pa paano, maaalala mo kung sino siya. Opo, at official naman po yung trip na pagpunta po niya doon sa office po namin. Yes po. Pwede po bang banggitin nyo sino yung general, yung RD na nag-courtesy call na sa inyo? Your Honor, Mr. Chair, okay lang po, mag-consult lang po ako sa lawyer. Sige po. Mr. Chair, Your Honor, okay lang po ba sulat ko po sa paper, padala ko po sa inyo para walang pong ibang issue po na mai-involve po? Sige po. Opo. I-submit po natin sa Honorable Committee. Pakisulat po. Opo. Yes. To continue, Mr. Chair. Nabanggit po tama po ba yung nadinig ko o yung napabalita na sinasabi mo na mayroon po kayong death threat? Tama po? Yes po. Yes. At ako po'y naniniwala na sa kalagayan mo ay totoo ang iyong sinasabi, Miss Alice Go. Sa
kalagayan po ba ninyo ngayon at kayo ay nakadetain sa PNP Custodial Center, ano po ba ang pakiramdam ninyo? Safe kayo? O may gusto pa kayong hilingin na baka mapagbibigyan ng committee? Sa ngayon po, dahil po nakadetain po, mahirap po talaga nakadetained. Gusto ko na lang din po matapos po lahat at para makapagpiyansa po. Ang tanong ko po, Miss Alice Go, inamin po ninyo na kayo ay may death threat. Opo. Ang tanong ko po, feeling safe po ba kayo sa PNP Custodial Center? Opo. Okay, very good. Yun lamang po, Mr. Chair. Maraming salamat po, Miss Alice Go. Salamat po. Thank you. Para sa iba pang karagdagang mga balita at impormasyon, ay huwag po nating kalimutang mag-like, share at comment sa video na ito, at huwag po rin nating kalimutang mag-subscribe to continue supporting us. Maraming salamat po sa inyong panonood, at naway tangkilikin po ninyo ang aming YouTube channel.